Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksenang hindi angkop sa mga bata. Kaya ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa'yo baka mapatay kita ritong hayop ka! Sinabihan na kita noon na huwag mong gagaguhin ang kapatid ko, di ba? At ang sabi mo, hindi mo yun kayang gawin dahil mahal na mahal mo siya. Pero alam mo kung anong ginawa mo? Mas masahol ka pa sa ex niya! Mas hayop ka! Mas halimaw ka! At ikaw naman, haliparot na makating puta ka, hindi ka mapirme. Kung sino-sinong lalaki na nga ang kumakangkang sa'yo, talagang naisipan mo pang sulutin ang boyfriend ng anak mo? Hindi ka man lang ba talaga kinilabutan, ha? Ilang taon pa lang yung pipitsuging lalaki na yan, Buti nga pinatulan pa yan ni Joyce. Sa bagay, ano ba na mga asahan ko dyan? Wala talagang alam yung hayop na yan. Wala naman yung pamilya, walang nagmamahal dyan. Ayan, sa sobrang kawalan ng pagmamahal, pumatol pa sa babaeng kaedad na dapat ng nanay niya. Nakakadiri kayo! Nakakasuka! Buntis ka pa sa lagay na yan, di ba? Kawawa lang yung magiging anak mo paglabas dahil kayo ang magiging magulang. Kawawa! Nadamay pa sa kahayupan ninyo! Walang iyakang babae ka? Nanay mo ko Tapos ganyan kabastos ang bunganga mo? Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Kung pinalaglag kita nun, wala ka ipagyayabang sa akin ngayon. Lahat ng nangyayari sa'yo, utang na loob mo yan sa akin. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang magagawa kung ayaw niya sa kapatid mong baliw. Di ba? Baliw naman talaga yon. Walang matinong lalaki ang papatol sa kanya. Parehas lang kayo ng kapatid mong walang utang na loob. Sana hindi ko na lang kayo binuhay. Sana dalaga pa rin ako. Hindi ko nakasalanan kung sa akin niya nakita ang kakulangan sa kapatid mo. Dahil bukod sa kulang-kulang ang isip nun, mukha pang may 10 anak sa sobrang losyang. Ina ang siyang dapat na maging unang kakampi. Ngunit paano kung siya ang iyong magiging karibal? Makakaya pa nga kayang magpatawad? O mauuwi na lang sa pagkalimot at pagkamuhi? Dahil sa nangyaring pang-aagaw ni Carmencita sa nobyo ng anak, pagdurusahan din niya ang ganti ng itim na kapangyarihan. May pagkakataon pa kaya na maayos ang samahan ng mag-ina na nasira ng kataksilan o sadyang magiging dahilan na lamang ito para sa ikasisira ng pamilya? Sige na, kumain ka lang dyan. Ano? Masarap ba ang luto ko? Anong masasabi mo? Opo, masarap nga po. Sa pala nagmana si Joyce. Ganito madalas siyang pinapabaon sa akin Pero mas masarap po itong sa inyo, tita. Pero masarap din naman po yung luto ni Joyce. Ano ka ba naman? Ang galang mo naman masyado. Huwag ka na magpo sa akin. Kung pwede nga lang na wag na tita o mama ang itawag mo sa akin Kahit Sita na lang. Nakakaya naman po. Magiging mama ko na rin naman po kayo kapag pinakasalan ko na si Joyce. Ang bastos naman po kung tatawagin ko lang kayo sa pangalan nyo, di ba? Kahit nabastusin mo na lang ako, okay lang sa akin yun. Ano po bang sinasabi nyo? Teka lang po, baka makita tayo ni Joyce. Mamayang gabi pa naman yun uuwi Ang ganda pala ng braso mo, no? Nakikita ko sa mga post mo, palagi kang nasa gym. Kapag nakikita kitang nakasando, alam mo ba na ang tagal ko sa banyo? Ikaw ba? Hindi ka ba nalilibugan kapag nakikita mo ko? Di hamak naman na mas maganda ang katawan ko kaysa kay Joyce, di ba? Yung anak ko na yun ang taba. Ako naman sexy. Kung pagsasamahin nga kami, mas mukha pa siyang nanay kaysa sa akin. Hindi na nakapagsalita ang binata. Hindi na rin niya natuloy ang kinakain niya matapos na kumandong sa kanya si Carmencita. Nang magtangka ang ginang na halikan ng nobyo ng kanyang anak, saka naman biglang dumating si Joyce. Nang marinig nila ang pagbukas ng pinto, agad na itinulak ni Kevin si Carmencita. Oh, nandito ka pala, babe. Bakit ganyan ang mga mukha nyo? Para naman kayong nakakita ng multo. Hindi. Nagulat lang ako. Ang sabi mo kasi mamayang gabi ka pa uwi, di ba? Sarado kasi ang shop kaya dito na ako dumiretso.
Hihintayin na lang sana kitang makauwi. Ang sabi ni tita, may niluto raw siya kaya nakikain na ako. Oo, anak ko. Nakita ko kasi siya kanina mukhang nagugutom na. Sakto naman nakaluluto ko lang. Katatapos ko lang din kumain. Oh, siya. Tutal andito ka na rin lang. Sabayan mo na kumain ng boyfriend mo. Sandali lang anak ko. Ipaghahain na kita. Dito ka na maupo, babe. Salamat, babe. Oo nga po pala, ma. Tumawag sa akin si ate. Nagtatanong siya kung nabili mo na raw po ba yung washing na gusto mo. Hindi ko alam na bibili ka pala kasi napaayos naman na natin yun. Kahapon kasi ginamit ko. Bigla na namang huminto. Natakot din ako nung umusok sa saksakan. Sakto naman na tumawag sa akin ng ate mo. Ayun, sinabi ko sa kanya at nagpadala ka agad. Pero hindi pa ako bibili ngayon. Nagtitingin pa ako kung saan may mure. Oh, eto. Kumain ka na. Papasok na ako sa kwarto ko, ha? Enjoy ka dyan. Ikaw rin, Kevin. Pakabusog ka dyan, ha? Salamat po, tita. Sinadya pa ni Carmencita na sa tabi ni Kevin ilapag ang pagkain para iabot sa kanyang anak. Nang sa ganong paraan, naidikit niya ang kanyang malulusog na dibdib sa braso ng binata. Pansin niya na umiwas ito. Natuwa naman siya sa inaasta ng binata. Alam ng ginang na magiging mahina rin si Kevin dahil sa asta pa lang nito, mabilis kumagat sa tukso. 2 lang ang anak ni Carmencita. Ang panganay niya ay nasa ibang bansa habang ang kasama naman niya sa bahay ay ang kanyang bunso na si Joyce. Matagal na rin silang hiwalay ng kanyang asawa. 1 taon lang matapos silang maikasal. 15 taon lang kasi noon si Carmencita nang ipanganak niya ang kanyang panganay. Noong sumapit siya ng 22, saka sila nagpakasal ng kanyang asawa. Ngunit hindi rin nagtagal matapos na makakilala ng ibang babae. Simula noon, naging buhay dalaga na talaga ang ginang. Hindi rin naman kasi halata sa kanya na may 2 na siyang anak na dalaga na. Katulad nga ng kanyang sinabi, maganda ang hubog ng kanyang katawan at kung manamit siya ay mas dalaga pa siya kaysa kay Joyce. Ilang araw na ang lumipas, hindi na nagpupunta si Kevin sa bahay nila kapag hindi nito kasama ang nobya. Isang hapon, sabay na nagtungo sa bahay ang 2 at naabutan nila si Carmencita na naglilinis ng kanyang mga kuko. Nakapatong sa upuan ang isang paa. Ma, ayusin mo naman yung suot mo. Nakabuka ka pa dyan. Tapos ang iksi ng short mo. Kita niya yung singit mo. Aba ano naman ha? Maputi naman ang singit ko. Oh, tingnan mo, hindi halata na 2 na ang anak ko. Okay lang magbuka ka ako kahit saan, basta makinis naman. Yung ibang nanay nga dyan, ang iiksi rin ng suot pero ang iitim naman ang singit nila. Ako pa kaya na may ipagyayabang na kinis at puti? Nakakailang naman kasi, ma. Para ka pong dalaga kung umasta eh. Aba dalaga naman talaga ako ha. Wala naman akong asawa. Pwede akong magkaroon ng boyfriend. Ano? Sa edad ko na ito, bawal na ba? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Okay lang naman po yung mag-ayos kayo o manamit kayo ng maganda, pero hindi po yung ganyan na halos maghubad na kayo. Sa ganito ang gusto ko Basta ako, wala akong nakikitang masama. Maganda ang katawan ko, kaya dapat maging proud ako. Babe, okay lang yan. Hayaan mo na lang si tita kung saan siya magiging masaya. Tara na sa kwarto. Kanina ka pa stress, pati mama mo nadamay na. Stressed ka pala sa trabaho mo? Nadamay pa talaga ako, no? Sige na, magpahinga ka na lang. Pagtapos na ako rito, magluluto na ako ng ulam para naman hindi mo na ako pagalitan na para bang ako ang anak mo. Sinundan ng tingin ni Carmencita ang 2 habang papasok ito sa loob. Katulad nga ng sinabi ng ginang, nagluto siya ng paboritong ulam ng kanyang anak. Pero nang akma na tatawagin na niya ang 2, natigilan siya matapos niyang makarinig ng mahihinang halinghingan sa loob ng kwarto. Alam na niya ang ibig sabihin nun. Ang sarap pakinggan ng ungol ni Kevin. Ay, kailan ko kaya maririnig na babanggitin niya naman ang pangalan ko? Puro na lang si Joyce. Ilang sandali pa,
Tumunog ang cellphone niya at nakita niyang tumatawag ang kanyang panganay na anak. Bumalik siya sa kusina bago niya sagutin ang tawag. Hello, Ma. May good news ako. Makakauwi na ako sa May. 1 month ang bakasyon ko eh. Sunduin niyo ako ni Joyce ha. Tapos magpapabook tayo para sa staycation natin. Ay, grabe, excited na ako. Ay wow! Talaga ba anak? Maganda yan. Mukhang kailangan ko na bumili ng swimsuit ko. Ay, tatalbugan na naman kaming mga anak niya. Huwag ka nang bumili, Ma. Ako na kasi ang bumili para sa'yo. Alam na alam naman yan ang gusto ko. Buti ka pa, supportive sa akin. Ang kapatid mo, naku, ayaw ako magpa-sexy. Ewan ko ba sa kanya? Siguro kasi tumaba na siya ngayon. Alam mo ba, doble na ang nilaki ng katawan niya. Pinagsasabihan ko nga siya na magpapayat naman siya. Masyadong komportable sa katawan niya dahil mahal naman daw siya ng boyfriend niya. Aba, ang sabi ko sa kanya, hindi niya alam ang takbo ng utak ni Kevin. Oo, sabihin na natin na mabait nga si Kevin, pero lalaki pa rin yun, no? Kaunting kalabit lang doon ng sexy. Nako, bibigay yun. Hindi naman siguro ganong tao si Kevin, Ma. Halata naman na mahal niya si Joyce. Kahit pa sabihin natin na tumaba na nga ang kapatid ko. Saka maganda pa rin naman si Joyce kahit na mataba siya. Sabi nga nila, kapag nasa tamang tao ka, tataba ka talaga. Oh, ibig sabihin, nasa tama na siyang lalaki. Kesa naman noon sa ex niya, nangayayat siya sa sobrang stress, ilang beses pang nauospital. Tanggap naman siya kung ano man ang katawan niya. Ang mahalaga, mahal siya, di ba? O siya, bahala kayo sa paniniwala niyong ganyan. Oo nga pala anak, di ba ang sabi mo, bibigyan mo ko ng pera? Nagkaroon po ng problema ang bank account ko, pero tumawag naman ako sa bangko. Bukas ko na lang ipapadala. Wala ka na po bang pera? Di ba kabibigay ko lang nung nakaraan? Hindi ka binibigyan ni Joyce? Binibigyan naman ako, kaso ginagamit ko rito sa bahay. Alam mo naman, maarte ang iyong ina. Kailangan may pa-skincare, di ba? Sayang naman ang ganda ko kung mapapabayaan ko. Puro pampaganda, no? Sige po, bukas na lang. Sige ma, may customer na kami. Tawag na lang ako mamaya ah. Sige anak ko, ingat palagi. Lumipas ang ilang linggo, naging masaya si Carmencita sa nangyayari sa kanya. Madalas siyang lumalabas para magpunta sa mga club. Kumilala ng iba't ibang lalaki at ilan sa kanila ay nakakasiping niya ng isang gabi. Nagpapakasasa siya sa kanyang kalayaan. Wala siyang pakialam kahit pakaliwat kanan ang mga batikos ng tao sa paligid niya dahil para sa kanya, naiinggit lang sila. Ginagawa niya kasi ang buhay na gusto ng mga kapitbahay niya. Dahil na rin sa katwiran niya na habang siya ay nagpapakadalaga sa labas, ang mga naiinis sa kanya ay mga losyang na ina. Isang araw, maagang nagising si Joyce, nagmamadali ito. Magdahan-dahan ka naman. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba? Bakit ka ba nagmamadali? May kailangan akong ayusin sa work ko. Nasaan ba yung partner nitong sandals na to, Ma? Ano ba? Pati ako natataranta sa ginagawa mo. Andyan lang yun, baka nasipa sa ilalim. Akala ko ba wala kang pasok ngayon? Ano ba nangyari? Alis na ako, Ma. Pagkagising ni Kevin, sabihin yung umalis na ako, ha? Pero uuwi naman din ako mamayang 3 p.m. Hindi na nakapagsalita pa si Carmencita dahil agad na ring umalis ang kanyang anak. Sa halip na mag-alala sa kung anong problema ng kanyang anak sa trabaho, mas natuwa pa ang ginang dahil naiwan silang dalawa ni Kevin. Tila ba umaayon ang pagkakataon sa kanyang mga plano. Matagal na niyang tipo ang binata. Unang beses pa lang itong ipakilala ng kanyang anak, may kakaiba na siyang pagnanasa. Pasimple siyang lumalandi, pero nung bago pa lang ang relasyon ni na Kevin at Joyce, lahat ng atensyon ng binata ay nasa kanyang nobya. Pero ramdam ni Carmencita na unti-unti na rin niyang nakukuha ang atensyon ng binata. Pumasok siya sa loob ng kwarto, kung saan naabutan niya roon si Kevin na mahimbing ang tulog. Tumabi siya
at sa kanya ito hinalikan. Agad namang nagising ang binata pero baka sa mukha niya na hindi siya makapaniwala kung totoo bang nangyayari yun o panaginip lang. Tita, ano pong ginagawa niyo? Teka, nasan po si Joyce? Wala siya. Umalis. Nagmamadali nga kanina. Ibinilin ka nga niya sa akin. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ng halik ko? Pero tita, hindi po pwede tong ginagawa natin. Boyfriend po ako ng anak niyo. Ayaw mo ba sa akin? Ni minsan ba, hindi mo inasam na tikman ang katawan ko? Minsan lang po pero ayoko magtaksil sa girlfriend ko. Mahal na mahal ko siya. At alam niyo naman din po ang pinagdaanan niya sa ex niya. Ayokong saktan si Joyce. Okay lang naman sa akin kahit na hindi natin ipaalam. Kahit na sa kanya ka na lang muna. Basta sa akin ka rin. Hayaan mo ako magbigay ng pangangailangan mo. Kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Hindi nakapagsalita ang binata. Nakatitig lang siya sa ina ng kanyang nobya. Si Carmencita ang unang kumilos. Hinalikan niya ang binata hanggang sa gumanti ito sa kanya. Naging mapusok ang mga sandali na silang dalawa ang magkasama. Dahil wala si Joyce, malaya silang nakapaglaro ng apoy. May katagalan din yon. Hanggang sa natapos sila. Humiga si Carmencita sa dibdib ng binata. Totoo pala ang sinasabi nila na magaling magbutingting ang mga mekaniko. Ang galing mo ah. Mas magaling ka. Hindi ko akalain na sobrang wild mo. Bakit? Paano ba ang anak ko? Ayaw kasi ni Joyce ng maraming ginagawa eh. Madalas wala siyang ganang makipag-sex. Siguro sa loob ng 3 buwan, sapilitan pa ang 1 beses. Hindi ko naman siya mapilit dahil ayokong isipin niya na yun lang ang habol ko sa kanya. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam kapag mas wild ang babae sa kama. Ayaw mo pa nung una. Alam ko naman na dati palang takam na takam ka na sa akin. Kung tumitig ka sa dibdib ko, kulang na lang isunggaban mo. Nahihiya ako, malamang. Boyfriend ako ng anak mo. So, ibig sabihin, una pa lang gusto mo na rin ako? Siguro kung sa tawag ng laman gusto kita. Pero mahal ko talaga si Joyce. Alam ko sa sarili ko na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya ayokong gumawa ng mali. Dahil alam ko na kapag nalaman niyang niloloko ko siya, iiwan niya ako. Grabe ang pagkabaliw mo sa anak ko ah. Huwag ka mag-alala. Sa atin lang tong dalawa. Hindi niya malalaman. Oh, bihis ka na. Baka mamaya dumating na yun. Ang sarap mo. Alam ko naman na mauulit pa to eh. Tuwang-tuwa si Carmencita, lalo pat na isakatuparan na rin niya ang matagal na niyang nais magawa. Ilang beses na may nangyayari sa kanilang dalawa, lalo na kapag wala si Joyce. Halos mabaliw naman ang binata sa galing ni Carmencita pagdating sa romansahan. Pangalawang nobya niya pa lang kasi si Joyce at kaparehas ng kanyang dating kasintahan, hindi rin sila mahilig sa pakikipagtalik. At bilang respeto ng binata, hindi siya namimilit. Pero nang minsan niyang masimulang maadik sa tawag ng laman, hindi na niya ito mapigilan pa. Palagi niyang hinahanap-hanap. Isang araw, magkasama sina Joyce at Kevin na namamasyal sa mall. Teka, si Mama yun, di ba? Saan? Ayun oh, yung may kasamang lalaki na matangkad. Sino naman kaya yun? Baka boyfriend niya, no? Bakit may kasamang lalaki si Sita? Ha? Tinawag mong Sita si Mama? Ha? Ang sabi ko Tita Sita. Baka hindi mo narinig dahil maingay. Tara, lapitan natin sila. Hindi na. Hayaan mo na sila. Ganyan naman si Mama eh. Kung sino-sino naman ang nakakadate niyan. Sabi nga niya, dalaga siya kaya pwede siya mag-boyfriend. Saka ayaw niya nang pinakikialaman siya. Hindi pwede yun. Dapat alam mo kung sino ang kinikitang ibang lalaki ng mama mo. Ang OA mo naman, babe. Parang mas natatakot ka pang magkaroon ng boyfriend si Mama. Hayaan mo na siya. Matanda naman na siya eh. Kapag pinakialaman namin yan, magagalit lang yan o magtatampo.
Tara na, may pupuntahan pa kaya tayo? Bakas ang inis sa mukha ni Kevin. Hindi na siya mapakali. Gusto niyang sugurin ng lalaki na kasama ni Carmencita. Pero hindi niya yun pwedeng gawin, lalo pa at kasama niya ang kanyang nobya. Tahimik lang si Kevin buong araw na naggagala sila. Kahit na may sinasabi ang kanyang nobya, hindi niya ito pinapansin. Dahil ang iniisip niya ay si Carmencita. Tapos ayun na nga, bigla na lang silang nag-away dalawa. Syempre, nasa isang team kami, di ba? Kung mag-aaway sila parang... Nakikinig ka ba? Ano ba yan? Kanina pa ako nagkukwento sa'yo tapos nakatulala ka lang dyan. Kanina ko pa napapansin yan ha. Minsan na nga lang tayo magkasama Ganyan ka pa? Ano bang problema mo ha? Masakit ang tiyan ko eh. Kanina ko pa to tinitiis. Bakit hindi mo sinabi? Hindi yung nakabusangot ka dyan. Tara na nga, umuwi na tayo. Nagtatampo si Joyce pero hindi siya sinuyo ng nobyo. Umuwi sila pero wala pa sa bahay si Carmencita. Doon mas lalong nakaramdam ng inis si Kevin. Madaling araw na nang makauwi ang ginang at naabutan niya si Kevin na naghihintay sa sala. Oh, gising ka pa pala? Bakit hindi ka pa matulog? Si Joyce ba tulog na? Saan ka galing? Aba, bakit ka nagtatanong? Kung ang mga anak ko nga hindi ako tinatanong ng ganyan. Ano bang pakialam mo? Nakita ka namin kanina na may kasamang ibang lalaki. Sino yun ha? Kung sino man siya, hindi ko alam. Nakilala ko lang siya sa bar. Teka nga lang, bakit ka ba nagagalit sa akin? Ano naman sa'yo kung may kasama akong ibang lalaki ha? Ano pa bang gusto mong iparating sa akin ha? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Sapat? Ikaw, di ba may iba ka namang babae? Ano? Ikaw lang ang pwede magkaroon ng partner? Simula ngayon, hindi ka na makikipagkita sa lalaking yun. Magsasalita pa sana si Carmencita pero agad siyang hinalikan ni Kevin. Nauwi sa romansahan ng pagtatalo nila. Nasa loob sila ng kwarto ni Carmencita habang ang tunay na nobya ng binata ay nasa kabilang kwarto lamang. Tulog, walang kaalam-alam sa nangyayari. Habang nasa kalagitnaan ng pagtatalik ang dalawa, biglang kumatok si Joy sa pinto ng kanyang ina. Anong gagawin natin? Baka makita ako ni Joyce. Magtago ka na lang muna sa ilalim ng papag. Ako na lang ang haharap kay Joyce. Nagmamadali ring magbihis ang ginang para pagbuksan ng pinto ang kanyang anak. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Bakit gising ka pa? Nagising lang ako. Nakita mo po ba si Kevin? Pagtayo ko sa kama, wala po siya Wala rin naman sa CR. Kanina, nung pauwi ako, nasalubong ko siyang umalis. Baka kaya hindi ka na niya ginising. Ano bang usapan ninyo? Dito ba dapat siya matutulog? Ang sabi niya dito raw. Wala rin naman siyang chat sa akin na uuwi siya. Andyan din yung sapatos niya sa labas. Kung umuwi siya, anong ginamit niya? Di ba may isa pa siyang tsinelas dyan? Yung sabi mo na sira, baka yun naman ang ginamit niya. Mag-chat ka na lang sa kanya. Matulog ka na, Joyce. Anong oras pa lang May pasok ka pa bukas. Inaantok na rin ako Agad na isinarado ng ginang ang pinto ng kanyang kwarto. Ilang sandali pa, lumabas na rin si Kevin sa ilalim ng papag. Hindi pa ba tayo mahalata ni Joyce? Hindi yan. Huwag ka lang kabahan. Tara na, ituloy na natin. Ayoko pa naman sa lahat yung binibitin ako. Nagpatuloy ang dalawa hanggang sa natapos sila. Nagpahinga lang ng kaunti si Kevin bago siya dahan-dahang bumalik sa loob ng kwarto. Naabutan niyang tulog ang nobya kaya dahan-dahan siyang tumabi rito. May chat sa kanya si Joyce pero binura niya yon sa account ng dalaga at sa kanya. Kinabukasan, paggising ni Joyce, nagulat siya nang makita si Kevin sa tabi niya. Babe, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba umuwi ka? Umuwi. Hindi nga ako umaalis dito
Hindi. Nagising ako nung wala ka eh. Tapos nagtanong ako kay mama. Ang sabi niya, nakita ka raw niyang umuwi. Ha? Sure ka ba? Di ako maalis, babe. Di ba ang sabi ko sa'yo dito ako matutulog dahil half day lang ang shop? Ano ba sinasabi mo? Baka nananaginip ka lang. Hindi. Hindi yun panaginip. Nangyari talaga yun. Kasi naiihi ako eh. Tapos pagtingin ko wala ka sa higaan. Kaya ang akala ko nasa CR ka. Kaso pagpunta ko wala ka naman. Nung sinilip kong sapatos mo sa labas, nandoon naman. Tapos nagtanong ako kay mama. Ang sabi niya sa akin, nakasalubong ka nga niya. Baka panaginip mo lang yun, babe. Imposible naman na wala ako. Nandito ako. Hindi naman ako umaalis. May chat ako. Nag-chat ako sa'yo kagabi. Tinatanong ko kung nasaan ka. Ito oh. Teka. Wala yung chat. Wala ka naman chat sa akin ah. Oh, tignan mo. Hindi. Meron talaga. Nangyari yun. Imposible na hindi. Ay, naku naman, babe. Baka sa sobrang stress mo naman kung ano-ano na lang ang napapanaginipan mo. Nag-aalala na ako sa'yo. Okay ka lang ba talaga? Oo. Walang problema sa akin. Totoo talaga, babe. Paano nangyari yun? Teka, si mama. Sa kanya ako nagtanong kagabi. Agad na tumayo ang dalaga at lumabas. Gising na ang kanyang ina. Naghahanda ng almusal. Kasunod lang din ni Joyce na lumabas ang kanyang nobyo. Ma, di ba kagabi kinausap kita? Tinanong kita kung nasaan si Kevin tapos ang sabi mo sa akin, umalis siya. Baka yung lumang tsinelas niya ang gamit niya? Babe, sinabi ko na sa'yo na hindi nga nangyari yan. Ano ulit, nak? Kinausap kita kagabi, di ba? Kagabi? Kauuwi ko lang ah. Ano ba sinasabi mo? Okay ka lang ba? Baka nagugutom ka na. Oh, di ba tama ako? Ayaw mo kasi maniwala eh. Imposible! Tandang-tanda akong usapan natin, ma. Sinabi mo sa akin yun. Nag-chat pa ako. Paano nangyari yun? Anak, kumalma ka nga muna. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Hindi tayo nag-usap kagabi dahil kauuwi ko nga lang. Di ba umalis ako kahapon? Babe, alam mo, baka stress ka na masyado sa work mo. Hindi na maganda ang nangyayari sa'yo. Kung ano-ano na lang ang naiisip mong nangyari kahit na hindi naman totoo. Hindi na nakapagsalita pa si Joyce. Nais niyang patunayan ang nangyari pero hindi niya magawa dahil malayo ang sagot ng dalawa sa natatandaan niya. Naisip niya na baka nga panaginip lang yon at pakiramdam niya ay totoo. Dahil napaniwala nila si Joyce, tuwang-tuwa naman ang dalawa dahil nalihis nila ang isipan ng dalaga at napaniwala na kathang isip niya lang ang mga nangyari. Palaging tulala si Joyce dahil sa kaiisip niya sa mga bagay-bagay. Minsan, iniisip niya kung nababaliw na nga ba siya. Ang hindi niya alam, sinasadya ng dalawa ang paglalaro sa kanyang isipan para hindi sila mahuli. Mukhang tanga ang anak ko, no? Palagi siyang tuliro. Hindi niya alam kung nababaliw na ba siya. Hanggang kailan naman ganun ang gagawin natin? Hanggat nagtatago tayo ng relasyon. Hayaan mo na, hindi naman tayo mahuhuli. May history kasi yan si Joyce. Alam mo naman na siguro yun, no? Nung nabaliw siya sa ex niya, tapos dinala namin siya sa mental. Alam niya sa sarili niya yun. Baka yun nga ang iniisip niya ngayon kung bakit siya nagkakaganyan. Ipagpatuloy na lang natin para kapag nabaliw na talaga siya, wala na naman kaming magagawa kundi dalhin siya sa mental hospital. Tapos ayun, pwede na tayong magsama. Talino mo talaga, no? Oo nga pala. May good news ako sa'yo. Magkakaroon ka na ng mini-me. Mini-me? Anong mini-me? Ano ka ba? Magkakaroon ka na ng junior. Buntis ka? We! Ay oo nga. Dapat sa susunod ko pa sasabihin sa'yo eh. Ito 5 pregnancy test yan. Positive lahat. Magiging tatay ka na. Pwede ka pa palang mabuntis? Aba malamang, nireregla pa ako. Hindi nga ako makapaniwala na mabubuntis ako sa edad na 45. Hindi ka ba masaya?
Masaya naman ako pero paano naman si Joyce? Paano yung isa mo pang anak, yung panganay? Si Joyce, madali lang naman nating makontrol yun. Kapag nabaliw na yun, hindi na niya alam kung ano ang tunay at hindi. Kung may mahuhuli man siya na ginagawa natin, pwede nating idahilan na nababaliw na siya. Si Christine naman, umuuwi lang yon every 3 years. Madali siyang mapagtaguan. Ang kailangan natin maging plano ngayon kung paano natin mababaliw palalo ang anak ko. Sabay silang nag-isip ng ibang pamamaraan para mas lalong mapatanong si Joyce sa sarili niyang katinuan. Ang ginawa ng dalawa, tuwing nasa bahay si Joyce, kung ano-anong pinaggagawa nila at kapag nagtanong si Joyce, bigla nilang iibahin ang usapan at magpapanggap na hindi naman nila yon sinabi o hindi nila ginawa. Dahil nagiging epektibo ang ginagawa nila, natatakot na si Joyce lumabas kahit pa pumasok sa trabaho. Isang hapon, nakatulala lang si Joyce sa loob ng kwarto. Pinipilit na linawan ang kanyang kaisipan nang matigil siya sa isang katok sa pinto. Babe, labas ka na dyan, kakain na tayo. Hindi nagsalita si Joyce. Wala siya sa sariling lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Pero naabutan niya ang ina na nagluluto pa. Ilang sandali pa, pumasok sa loob si Kevin. May dala siyang dahon ng malunggay. Sabi mo, kakain na tayo. Ha? Ako? Wala akong sinasabi. Galing ako sa labas, pinakuha ako ni tita ng dahon na malunggay. Ito isa pa, bakit naman kita tatawagin hindi pa naman tapos magluto? Huwag kang mag-alala anak, paluto naman na to. Saglit na lang ha. Bakit ka ba lumabas sa kwarto mo? Tatawagin ka na lang kapag kakain na. Narinig ko ang boses ni Kevin. Sinabi niya, nakakain na. Kumatok pa siya sa pinto. Hindi ko ginawa yun, babe. Nababaliw na ba ako? Ma, ano nangyayari sa akin? Kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Kung ano-ano na lang ang nakikita kong nangyayari. Pero hindi naman totoo. Babe, balik ka nga. Pagod ka lang, ha? Okay ka lang? Pahinga ka. Huwag ka masyado mag-overthink ng mga bagay-bagay. Paano hindi ako mag-overthink? Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Kahapon, bigla na lang ako nagbihis. Tapos hinihintay kita kasi ang sabi mo aalis tayo. Tapos sinabi ni mama na wala ka naman daw. Hindi ka nagpunta sa bahay. Kung hindi ka nagpunta, sino yung nakausap ko? Sino yung naggaya sa akin na mag-date? Tapos, nung isang araw, nakita kita sa labas ng office. Tapos, maya-maya tumawag ka sa akin. Nagtatanong kung anong gusto kong pasalubong dahil umalis kayo ng tito mo. Babe, hindi na maganda. Itong nangyayari sa akin. Natatakot na ako Paano kung nababaliw na ako? Hindi na ako makapag-isip na maayos. Paano kung bumalik na naman yung sakit ko? Ayoko na bumalik sa mental hospital. Ayoko na doon, babe. Babe, tumingin ka sa akin. Hindi ka nababaliw, ha? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Ikalma mo ang utak mo, magpahinga ka. Yung mga iniisip mo, wala lang yan, ha? Halika, sasamahan na kita pabalik sa kwarto. Oo, huwag ka na magsalita. Okay lang ang lahat. Hindi ka babalik sa mental hospital, okay? Nakangisi lang si Carmencita habang pinagmamasdan niya kung paano alalayan ni Kevin ang nobya pabalik sa kwarto nito. Dahil lumalala na ang nangyayari kay Joyce, napilitan siyang umalis sa trabaho at nagpresenta si Kevin na tumira na sa kanila. Nangako ang binata na aalagaan niya ang nobya at siya ang magtatrabaho para sa kanila. Pero ang totoo, parte yun ng plano. Para kapag tumira na si Kevin sa bahay nila, mas madali na para sa dalawa ang magsama. Madalas natulala si Joyce. Minsan ay naaabutan nila ito na nakaupo at nakasiksik sa gilid, kinakausap ang sarili. Tuliro. Yun naman talaga ang gusto nila, ang matuluyan ng mabaliw ang dalaga. Kapag tumatawag si Christine at nais siyang makausap, ayaw makipag-usap ni Joyce. Takot na siya sa lahat
Dahil pakiramdam niya, lahat ng nakikita at naririnig niya ay hindi totoo at siya lang ang nakakaranas. Ma, bakit ayaw niyo pang ipa-check up si Joyce? Ano ba naman yan? Pinapalala niyo pa eh. Ilang beses na kami nagtangka pero nagwawala siya. Ayaw nga niya makakita ng doktor dahil iniisip niya na kukunin siya ng mga yun at dadalhin sa mental. Bakit naman bigla na namang bumalik ang ganyan niyang sakit? Okay na siya, di ba? May nangyari ba? Ano ba problema nila ni Kevin? Baka naman inuulit lang ng lalaki na yun ang ginawa ng ex ni Joyce. Malaman ko lang talaga na niloloko ng lalaki na yun ng kapatid ko. Naku, sinasabi ko, siya ang mapupunta sa mental. Ano ka ba anak? Ang bait kaya ni Kevin. Kung alam mo lang, inaalagaan niya kami ng kapatid mo. Dito na siya nakatira dahil ayaw niyang pabayaan si Joyce. Tapos yan pa ang iniisip mo? Magpadala ka na lang ng pera anak, para naman mailabas-labas namin ang kapatid mo. Feeling ko kailangan niya lang talaga makihalubilo ulit sa mga tao eh. Hindi na muna ako magpapadala, ma. Uuwi naman ako, di ba? Malapit na yon. Kailan nga ulit? Para sana masundo ka namin. Hindi na, huwag niyo na ako sunduin. Kaya ko namang umuwi eh, kesa naman walang kasama si Joyce. Mas kailangan niya kayo. O sige ma, bababa ko na ang call. Hindi na naghintay pa si Christine ng sagot mula sa kanyang ina. Pinatay na niya ang tawag. Si Kevin naman nakaupo lang malapit kay Carmencita. Nakikinig siya sa usapan. Paano yan? Hindi siya magpapadala? Paano ka magpapacheck up niyan? Pwede naman sa center. Sure ka ba? Baka pagchismisan kanila. Ay, wala akong pakialam sa kanila no. Kung buntis man ako sa ganitong edad, ay labas na sila doon. Kung gusto nila, magpabuntis din sila. Ay, ang aking mahal. Huwag ka papaka-stress ha. Kawawa naman ang baby natin. Hindi pa naman makakabuti sa inyo ng baby ang stress na yan. Di ka nga rito, yakapin na lang kita. Pakis nga ako. Habang naglalandian ang dalawa, hindi nila alam na nakikita pala sila ni Joyce. Pero hindi naniniwala ang dalaga sa nakikita niya. Pakiramdam niya, dala lang yon ng kanyang imahinasyon. Kaya agad siyang bumalik sa loob ng kwarto. Sumiksik ulit siya sa isang gilid. Pinaghahampas niya ang kanyang ulo. Hindi lang yon ang unang beses na nakita niyang naglalandian ang kanyang ina at nobyo. Minsan ay naaabutan niya pa ang dalawa na sabay lumabas sa banyo. Minsan, nagigising siya na wala sa tabi niya si Kevin at naririnig niya ang boses nito sa kabilang kwarto. Pero lahat yon, iniisip niyang hindi totoo. Hindi totoo ang nakikita ko. Hindi totoo ang naririnig ko. Hindi totoo. Hindi totoo. Hindi. Hindi. Mangilang beses niyang inuntog ang kanyang ulo, pero ayaw pa rin maalis sa utak niya ang mga natunghayan niya. Sa sobrang dami niyang iniisip, lahat yon ay nagkagulo na. Dumating pa ang araw na hindi na siya nakakausap pa. Nakatulala na lang talaga siya. Hindi siya lumalabas ng kwarto. Ano ba yan? Umihi ka na naman sa higaan. Di ba ang sabi ko sa'yo nasa ilalim ang arenola? Ang tanga mo talaga, bobita. Alam mo nakakasawang alagaan ka eh. Tinitiis ko na lang magpanggap na may pakialam pa ako sa'yo. Siguro kung hindi lang uuwi ang ate mo, hinayaan ka na talaga namin magpalaboy-laboy. Buwisit na yan. Baliw! Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi ni Kevin sa dalaga dahil alam niya na hindi naman na yun maiintindihan ni Joyce. Wala na siyang pagmamahal. Kailangan na lang niyang pakisamahan ito alang-alang sa pera na maibibigay ng kanyang kapatid. Pero kung walang pera si Christine, malamang matatagpuan na lang si Joyce sa kung saang lugar. Doon siya magpapakabaliw sa kalsada. Pagkalabas ni Kevin, bitbit niya ang pagkain na hindi naubos ni Joyce. Sakto naman na biglang dumating si Christine. May dala itong malaking maleta na inilapag niya lang sa gilid ng sofa dahil nagmamadali siya para makita ang kanyang kapatid. Nasaan na si Joyce? Nasa loob, te. Kaso mapanghi siya. Naihi kasi siya sa higaan eh. Di ko pa napapalitan at di ko pa siya napapaliguan. Kakauwi ko lang kasi galing sa work. Ano yan?
Bakit may pagkain na ganyan? Huwag mo sabihin niya ng pinakain mo sa kapatid ko. Mukhang pagkain ng baboy. Hindi te. Sinukan niya to. Kasi pinapakain ko siya kanina kaso bigla na lang siya nasuka. Wala pala si Tita Sita, umalis siya kanina. Sabi niya bibili yata siya ng prutas. Sige te wait lang, lagay ko lang to sa kusina. Nagmamadali si Kevin dahil kailangan niyang abisuhan si Carmencita na dumating ang kanyang anak. Dahil gabi na, hindi nila alam kung saan hahanap ng prutas ang ginang na ginawang dahilan ni Kevin kung bakit wala siya. Kaya ang ginawa na lang nito, bumili siya ng siopaw na paborito ni Joyce. Habang si Christy naman ay nasa loob ng kwarto kasama ang kanyang kapatid. Siya na ang nagbihis dito at ang nagpalit ng higaan niya. Oh, halika na. Balik ka na rito. Huwag ka na ulit iihi sa kama ha. Dito ka sa Arinola iihi. Ito sa baba. Hihilahin mo lang to. Totoo ka? Oo naman. Si ate to oh. Umuwi na ako. Diba, sabi ko kapag umuwi ako lalabas tayo. Pupunta tayo dun sa sinasabi mong resort na palagi mong napapanood na pinupuntahan ng mga artista. Pupunta na dapat tayo. Kaso naman, nagkaganyan ka. Pupunta tayo? Gusto ko lumangoy. Totoo ka? Bukas, sasama ka kay ate ha. Pupunta tayo sa doktor. Ayaw! Hindi pupunta sa doktor. Ayaw! Hindi yan totoo. Hindi! Nagsimula na naman si Joyce paghahampasin ang kanyang ulo. Naluluha ang kapatid niya sa nangyayari. Kaya walang ibang nagawa si Christine kundi ang yakapin ng kapatid. Hindi niya inaasahan na babalik siya ng Pilipinas at makikita ulit ang kapatid niyang nawawala sa katinuan. Umalis siya noon na maayos na si Joyce, kaya ipinagtataka niya kung paano na ulit na nagkasakit ito. Habang umiiyak si Christine, dumating naman ang kanyang ina. May dala itong pagkain. Anak! Andito ka na! Hindi ka man lang nagsabi sa akin para kahit sana sa terminal sinundo kita. Naawa ako kay Joyce. Tingnan niyo mas malala ang nangyayari sa kanya. Sinasaktan niya ang sarili niya, tapos may mga bakas pa ng kamay ang katawan niya. Bakit ganyan? Sinasaktan ba siya? Walang nananakit sa kanya, anak ko. Siyang nananakit sa sarili niya. Kaya nga palagi kaming nakaantabay sa kuko niya kasi nung nakaraan, kinakalmot niya ang mukha niya. Pansin ko nga ang dami niyang kalmot. Bukas babalik ako doon sa doktor na gumamot kay Joyce para malaman kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Magpahinga ka na lang muna, nak. Alam ko na pagod ka sa biyahe. Gabi na rin. Kumain ka na ba? May dala pa naman ako siopaw para kay Joyce, pero ilalapag ko na lang dito. Kainin na lang niya bukas. Tingnan mo ang lalim ng mata mo. Halatang pagod ka. Sige na, pahinga na. Bukas na lang ulit natin pag-usapan yan. Oo nga pala, baka may pera ka, nak, para makabili ako ng pagkain bukas. Magluluto ako ng paborito mong sinigang na isda. Nag-abot ng sapat na pera ang dalaga. Ang sinabi niya, kailangan niyang tipirin ang hawak niyang pera dahil baka mahal ang magiging gamutan ni Joyce. At kung sakali na matatagalan bago gumaling ang kapatid niya, mananatili siya sa Pilipinas. Pinigilan siya ng ina pero hindi niya ito pinansin. Dahil lang sabi ni Christine, mas mahalaga pa rin ang kapakanan ng kanyang kapatid. Hindi siya aalis ng Pilipinas nang hindi ito maayos. Nakakaramdam ng inis si Carmencita dahil matigas ang ulo ni Christine, pero wala naman siyang magagawa kundi ang hayaan ito. Pipilitin na lang niyang kumbinsihin ang dalaga na bumalik sa ibang bansa. Habang nasa bahay nila si Christine, mahihirapan sila ni Kevin maging malaya. Isang hapon, wala si Christine at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makapag-usap. Paano yun kapag dito na talaga siya? Malalaman niya ng buntis ka. Kung sa pagbubuntis ko, walang problema doon. Ayos lang sa kanya kung sakali man. Dahil wala naman na siyang magagawa Saka hindi naman niya malalaman na ikaw ang ama.
Ang iniisip ko, kapag andito siya, wala akong mahahawakang pera. Isa pa, paano tayo makakapagsamang dalawa, di ba? Bumukod na kaya tayo. Iwan mo na yung mga anak mo. O kaya, palayasin mo na sila sa bahay na to. Hindi ko pwedeng palayasin ang mga anak ko. Kay Christy nakapangalan tong bahay. Bigay sa kanya ng lolo niya. Kung may paaalisin dito, tayo yun. Eh di umalis tayo. May problema ba ron? Para hindi ganito na nagtatago tayo. Nakakapagod na rin mag-alaga ng baliw. Tingin mo ba kaya ng barya mong sahod na buhayin ako? Upa pa lang ng bahay, maghihikahus ka na. Kahit magdoble kayod ka pa, hindi mo kakayanin kahit gasto sa panganganak ko. Kailangan ko ang mga anak ko dahil kaya nila akong buhayin. Ano, ganito lang tayo? Makikisama ako sa baliw, tapos may chance pa ng pangmatagalan yun hanggang nandito ang ate niya? Nakakapagod na magtago. Gusto kong mayakap ka palagi. Paano kapag lumabas ng anak natin? Sa halip na akong ituring na tatay, magiging tito niya pa ako. Hindi ko pa alam. Susubukan ko makakuha ng pera kay Christine. Baka sakaling makahanap tayo ng uupahan gamit ang pera na yun. Ilang beses na inuuto ni Carmencita ang kanyang anak para makapaglabas ito ng pera. Ngunit palagi siyang bigo. Ang daming ginagawa ni Christine. Kung ano-ano ang inaasikaso niya para lang gumaling ang kanyang kapatid. Isang araw, kinausap niya si Kevin at nakipagpalit ng kwarto. Gusto kasi ni Christine na makasama pa ang kapatid niya. Makakatulong daw kasi kung si Christine mismo ang palaging kakausap sa kapatid. Pabor naman kay Kevin dahil ibig sabihin nun ay pwede siyang makapunta sa kwarto ni Carmencita. Habang nakahiga sa kama ang magkapatid, nagsasalita si Christine. Pinapaalala niya kay Joyce ang mga plano nila. Ang mga magagandang nangyari sa buhay nila at sinasabi niya na lahat yon ay totoo. Huwag siyang magpapatalo sa mga salitang bumubulong sa kanyang utak. Nakita ko. Pero hindi totoo. Nakita ko. Nakita mo ang ano? Pero hindi totoo. Sabihin mo kay ate kung anong hindi totoo. Si Mama at si Kevin, nakita ko sila naghahalikan. Pero hindi yung totoo. Narinig ko may baby sila pero hindi yung totoo. Hindi yung totoo! Ano pang hindi totoo? Hindi yung totoo! Hindi! Hindi! Muling hinampas ni Joyce ang kanyang ulo pero naawat agad yon ng kanyang kapatid. Doon na nagsimula ang pagdududa ni Christine. Sa totoo lang, ang unang naging hinala niya kaya nagkagano ng kapatid ay kung may nakita itong bagay na nagbalik sa kanya ng trauma mula sa dati niyang kasintahan. Naisip ni Christine na baka nahuli nga ni Joyce ang nobyo pero hindi niya lubos akalain na ina niya ang isa sa dahilan. Habang kumakain sila ng almusal, bigla na lang nakaramdam ng pagsusuka si Carmencita. Hindi kumibo si Christine. Kumakain lang siya pero pasimple siyang nagmamasid. May kakaiba sa kinikilos ni Kevin. Panis naman na yata yung pagkain na order mo, anak. Sabi ko naman sa'yo ako na ang magluluto eh. Hindi naman, ma. Amuyin mo nga, Kevin. Panis ba? Kasi kanina ko pa kinakain, wala naman akong malasahan. Hindi ko rin maamoy. Ikaw rin, kanina mo pa yan kinakain. Dapat nasuka ka rin. Oo, ayos naman. Ay, basta ayoko niyan. Mas masarap talaga kung ako ang magluluto. Masarap din naman to, ma. Ayaw kasi kitang mapagod. Baka naman kasi buntis ka. Sabay na nabilaukan ng dalawa kahit na tubig lang naman ang iniinom ni Carmencita. Aba pati ikaw, Kevin, nabilaukan din. Oh, uminom ka ng tubig. Kung ano-ano naman yung naiisip mo, nak. Eh bakit naman ako mabubuntis? Eh malay ko ba kung may boyfriend ka, di ba? Matagal naman na kayong hiwalay ni Papa. Saka ilang boyfriend naman na ang pinakilala mo sa amin, di ba? May mga nabubuntis pa naman ganyan sa edad mo eh. Oo nga pala, ma. Aalis kami ni Joyce, luluwas kami sa Maynila para maipatingin ko siya doon. Feeling ko medyo okay na siya dahil nakakausap na siya eh. Ang dami na nga niyang kwento sa akin.
Anong kinukwento niya? Yung tungkol sa inyo ni Mama. Tungkol sa amin? Oo, kung paano niyo siya alagaan. Bakit? May iba pa ba? Ilang araw naman kayo doon, nak. Baka aabutin din kami ng 2 weeks. Hindi ko pa alam. Bibigyan mo ba ako ng allowance? Nagbigay na ako sa'yo, Ma. May grocery naman dyan Okay na muna yan. 2 lang naman kayo ni Kevin. Alam kong di yan makakasama dahil may trabaho siya. Baka kasi biglang kailanganin maglabas ng pera, wala akong magamit. Konting tiis lang para gumaling ang kapatid ko. Hindi nagpahalata si Christine na may nalalaman na siya. Hindi man klaro ang lahat, pero ramdam na niyang may mali talaga. Hindi totoo na luluwas sila ng Maynila. Ilalayo niya lang ang kapatid niya para kung may mahuli man si Christine, hindi maaapektuhan si Joyce. Nakiusap siya sa isa niyang pinsan na kung maaaring siya muna ang magbantay kay Joyce. Mabait yun at kasunduri ng kanyang kapatid. Pinakiusapan niya rin ito na huwag ipapaalam sa kahit na sino ang lihim nilang yun. Pinalipas ni Christine ang 3 araw na wala sila sa bahay. Tumatawag siya kay Kevin para magbalita ng nangyayari kay Joyce, pero madalas na binababaan siya at sinasabi na gusto niyang magpahinga. Ganoon din ang kanyang ina. Kaya ang ginawa ni Christine, umuwi siya ng bahay sa oras na hindi inaasahan ng dalawa. Pinipilit niyang kumalma dahil baka kung ano ang magawa niya sa oras na may maabutan siya. At doon niya nakita sa sala ang dalawa, gumagawa ng kababuyan. Wow! Ang galing! Anak, anong ginagawa mo rito? Kayo kamo! Anong klaseng kababuyan ang ginagawa niyo sa pamamahay ko? Ibig sabihin, totoo ang sinasabi sa akin ni Joyce. Hindi siya nababaliw. Pinipilit niya lang ang sarili niya na hindi paniwalaan ang nakikita niya. Pero totoo! Mga taksil kayo! Mga walang hiya! Te, magpapaliwanag ako. Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa'yo baka mapatay kita ritong hayop ka! Sinabihan na kita noon na huwag mong gagaguhin ang kapatid ko, di ba? At ang sabi mo, hindi mo yun kayang gawin dahil mahal na mahal mo siya. Pero alam mo kung anong ginawa mo? Mas masahol ka pa sa ex niya! Mas hayop ka! Mas halimaw ka! At ikaw naman, haliparot na makating puta ka. Hindi ka mapirme. Kung sino-sinong lalaki na nga ang kumakangkang sa'yo, talagang naisipan mo pang sulutin ang boyfriend ng anak mo? Hindi ka man lang ba talaga kinilabutan, ha? Ilang taon pa lang yung pipitsuging lalaki na yan, Buti nga pinatulan pa yan ni Joyce. Sa bagay, ano ba na mga asahan ko dyan? Wala talagang alam yung hayop na yan. Wala naman yung pamilya. Walang nagmamahal dyan. Ayan, sa sobrang kawalan ng pagmamahal, pumatol pa sa babaeng kaedad na dapat ng nanay niya. Nakakadiri kayo! Nakakasuka! Buntis ka pa sa lagay na yan, di ba? Kawawa lang yung magiging anak mo paglabas dahil kayo ang magiging magulang. Kawawa, nadamay pa sa kahayupan ninyo. Walang iya kang babae ka? Nanay mo ko tapos ganyan kabastos ang bunganga mo? Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Kung pinalaglag kita nun, wala ka ipagyayabang sa akin ngayon. Lahat ng nangyayari sa'yo, utang na loob mo yan sa akin. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang magagawa kung ayaw niya sa kapatid mong baliw. Di ba? Baliw naman talaga yon. Walang matinong lalaki ang papatol sa kanya. Parehas lang kayo ng kapatid mong walang utang na loob. Sana hindi ko na lang kayo binuhay. Sana dalaga pa rin ako. Hindi ko nakasalanan kung sa akin niya nakita ang kakulangan sa kapatid mo. Dahil bukod sa kulang-kulang ang isip nun, mukha pang may 10 anak sa sobrang losyang. As if sa'yo may papatol na matinong lalaki, ha? Huwag mong idamay ang nangyari sa kapatid ko dahil alam ko na kayo ang dahilan nun. Ayoko na mag-aksaya pa ng oras sa inyong dalawa. Hindi ko na uubusin ang laway ko para murahin kayo ng paulit-ulit. Dahil sa totoo lang, nakakasuka maging ina ka. Sinisigurado ko sa inyo, higit na paghihirapan ninyo ang ganti ko. Pasensyahan tayo. Walang ina-ina rito. Saka huwag mong ilalaban sa akin na sana dalaga ka pa rin kung pinalaglag mo kami. Baka nakakalimutan mong 15 anyos ka palang malandi ka na. Kaya ka nga nabuntis, diba?
Sa totoo lang, piga lang naman ako sa'yo. Pero wala, nasagad na, naubos na. Agad na umalis si Christine matapos niyang sabihin yun. Habang palayo siya, nanginginig siya sa galit. Naluluha siya sa sama ng loob. Biglang bumalik ang kwento ng nakaraan niya. Dapat ay ikakasal na si Christine, pero 3 araw bago ang kasal, nabalitaan niya na nakasiping ng kanyang ina ang lalaking pakakasalan niya. Itinanggi yun ng kanyang ina at dahil wala siyang ebidensya, hindi niya mapatunayan. Pero nang makita niya si Kevin at Carmencita, doon niya naisip na maaaring tunay nga ang nabalitaan niya. Ang pagkakaiba lang, hindi niya nahuli sa akto kung paano niya nahuli ang dalawa. Nanghihina siya sa sobrang awang nararamdaman niya sa kanyang kapatid. Pinilit niya pa rin kasi na pakisamahan ng ina kahit pa matagal na merong lamat ang kanilang pamilya. Dahil puro galit na lang ang namumutawi kay Christine, pinilit niyang palayasin ang dalawa sa bahay niya. Pero ayaw ng mga ito. Nagmamatigas sila at sinabi ni Carmencita na sasampahan niya ng kaso si Christine kapag ginawa niyang palayasin ang dalawa. Pero naisip ng dalaga, hindi magiging sapat na pagpapalayas lang ang ganti niya. Kaya sa tulong ng pinsan niya, humanap sila ng mangkukulam. Huwag mo silang papatayin. Gusto ko yung dahan-dahan lang. Pasakit ng pasakit hanggang sa sila na ang magmakaawa kay kamatayan para matigil ang sakit. Gusto kong maramdaman nila ang galit ko, ang paghihiganti ko. Dalawa sila, wala na akong pakialam kung may magiging epekto sa akin dahil wala naman akong kinatatakutan. Hindi ko makakamit ang paghihiganti kung matatakot lang ako. Habang nagpapatuloy ang mga araw, inuunti-unti ni Christine na pagalingin ang kapatid niya. Malaki ang tulong na palagi silang magkasama hanggang sa napapayag na niya si Joyce na muling pumasok sa mental hospital. Doon napanatag na si Christine dahil alam niyang matutulungan ng mga tao ron ang kapatid niya para tuluyang gumaling. Habang nagpapatuloy din ang araw, unti-unti namang pinagbabayaran ni na Carmencita at Kevin ang ganti ni Christine. Palaging nagpapadala ng mensahe ang kanyang ina at humihingi ng tulong para sa gamutan niya. Nalaglag din ang bata sa kanyang sinapupunan at ang sabi ng doktor ay dahil sa edad niya, naging masela ng kanyang pagbubuntis. Para masigurado na may epekto nga ang kulam, pinuntahan ni Christine ang ina sa ospital kung saan naroon din si Kevin. Anak ko, please, tulungan mo naman ako. Alam ko galit ka sa akin, pero sana naman intindihin mo na hindi naman namin kasalanang mahal namin ang isa't isa, di ba? Hindi naman sila kasal ni Joyce, kaya hindi pa rin ako naging kabit. Huwag naman maging matigas ang puso mo. Maawa ka naman sa amin. Tulungan mo kami. Kung ikaw nga naglabas ng pera para sa kapatid mong alam mo naman na pabalik-balik lang magiging baliw, tapos hindi mo man lang ako tutulungan bilang ina mo na nagsilang sa'yo. Kailangan maoperahan ang dibdib ko. Tingnan mo oh, ang laki ng bukol. Sobrang sakit nito. Kahit na masagi lang ng tela, nanginginig na ang laman ko sa sakit. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, anak ko. Alam mo, akala ko pa naman pinapunta mo ko rito para humingi ka ng tawad. Pero sa mga sinasabi mo, halata naman na kami pa rin ang sinisisi mo. Na para bang normal lang yung kagagahan na ginawa mo. Ni wala man lang sorry, ni wala man lang pagsisisi. Dahil hindi naman talaga mali ang magmahal, anak. Alam mo kung ano ang mali? Ang maging gahaman sa pera at magtanim ng galit sa magulang, lalo na sa ina. Alam mo, nasa 10 utos ng Diyos yan. Wow, buti pa yun naaalala mo. Pero yung ibang utos hindi. Dahil hindi naman ako nakiapid. Hindi kasalanan yun kung hindi naman sila ikinasal. Tulungan mo na kami. Okay,
Pero ang tulong ko sa inyo, ako ang maghahatid sa inyo pa uwi sa bahay. Yun lang ang kaya ko. Kahit na anong pangongonsensya ni Carmencita sa kanyang anak, hindi ito natitinag. Kahit na gamitin na niya ang salita ng Diyos, tila ba manhid na ang dalaga sa galit. Dahil wala naman din namang paghingi ng tawad mula kay Carmencita at Kevin. Dahil wala si Joyce, sa dati nilang bahay tumuloy si Christine. Gusto niya kasing pagmasdan kung paano magdurusa ang dalawa. Isang gabi, bigla na lang napasigaw sa sakit si Kevin. Nagising ang dalaga, kaya agad siyang lumabas ng kwarto para tingnan ito. Ate Christine, tulungan mo ako. Sobrang kirot. Ang sakit ng dibdib ko. Parang gumagalaw yung bukol. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Sus, wala yan. Imahinasyon mo lang yung nararamdaman mo na yan. Kaya mo pa yan, ano ka ba? Hindi na talaga. Ang sakit. Hoy, Mama Sita, yung baby boy mo gumagapang na sa sahig. Kasabay naman na sumigaw si Carmencita dahil sa kaparehas na sakit. Hindi nila maipaliwanag kung anong klaseng sakit yun, pero halos magmakaawa na sila na sana mamatay na lang sila kaysa magdusa. Tuwang-tuwa ang dalaga habang naririnig niya ang sigawan ng dalawa at ang paghiling nila ng kamatayan. Yon ang gusto niya. Yon ang klase ng paghihiganti na inaasahan niya. Nak, dalhin mo na kami sa ospital. Hindi na talaga kaya. Ayoko na. Kung gusto mo, saksakin mo na lang kami. Para sa naman ang pagsaksak? Ayoko nga, makulong pa ako. Okay lang yan. Guni-guni nyo lang yung sakit na yan. Hindi yan totoo. Hindi ko na kaya. Parang pinipilipit ang laman ko. Tulungan niyo ako. Sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Ayoko na rin. Parang gusto ko pang mamatay na lang kaysa pagdusaan ang sakit na to ng matagal. Kaso ayaw pa kayo sunduin ni kamatayan eh. Paano? Baka bigla kasing mapalitan ng trono ni Satanas. Hindi pa alam sa inyo kung sino ang pipiliin na uupo. Okay lang yan. Sus, ang aarte nyo. Wala yang ganyan. Baka nababaliw na rin kayo. Kasi akala nyo may masakit pero wala naman. Hindi ko na kaya. Tanga ka ba? Hindi mo ba nakikita na may bukol kami? Tulungan niyo ako. Ang sabi ng doktor, kailangan naming operahan. Kung sana tumulong ka, di ba? Tuwang-tuwa ka pa na nakikitang nagkakaganito kami. Ano naman? Ano bang gusto nyo? Umiyak ako kasi nasasaktan kayo? Ha? Bakit? Nung nandito si Joyce, habang sinasaktan niya ang sarili niya dahil iniisip niyang nababaliw na siya, ano bang ginawa niyo? Umungol kayo ng umungol, di ba? Aba ngayon, umungol kayo sa sakit. Bahala kayo dyan. Ano bang ginagawa mo rito? Gusto mo lang makitang nasasaktan kami? Ha? Bahay ko to, malamang. Diba? Ang sabi ni Lolo, akin to. Kayo kamo ang nakikitira sa bahay ko, kaya huwag kayong mayayabang. Kung paaalisin ko kayo sa pamamahay ko, kaya ko yung gawin, okay? Pero saka na, nag-e-enjoy pa ako manood kung paano kayo masaktan eh. Napakasama mong tao. Wala kang awa. Mas masaya ka kapag nakakakita ka ng nahihirapan na tao. Ay, aba, oo naman syempre. Lalo na kung mga taong masasama ang nahihirapan. Ang satisfying kaya, kada sigaw nyo, kada sakit na nararamdaman nyo, ayun ang energy booster ko. Para sa sakit na nararamdaman nyo, kaya ako bumabangon at may motibasyon sa araw-araw. Ang saya! Masunog ka sana sa impyerno. Okay, well, kita-kits na lang down there. May outing tayo sa dagat-dagatang apoy, no? Natatawa na lang si Christine habang nakikita niyang nahihirapan ang dalawa. Pero kahit na anong paghihirap nila,
wala man lang makitang pagsisisi. Kahit yata hanggang sa kamatayan nila, wala ni isa sa kanila ang aamin ng pagkakamali nila. Nanatili ang dalaga sa bahay nila. Hindi naman niya pinabayaan ng dalawa. Pinapakain niya ang mga ito at sinasabi sa kanila na hindi pa sila pwedeng mamatay. Kailangan maging malakas pa sila para naman matagal silang magdurusa. May nakukuhang balita ang dalaga sa kalagayan ng kanyang kapatid. Napapabuti na raw ito pero hindi pa alam kung kailan siya pwedeng makalabas. Pero malaki ang naging pagbabago kay Joyce at maganda ang ibig sabihin nun. Halos umabot na ng ilang buwan, hirap na hirap pa rin ang dalawa. Pero wala pa rin talaga silang balak na aminin ang pagkakamali nila at walang paghingi ng tawad. Ano, ganito na lang talaga kayo? Hanggang buhay pa kayo? Magsasuffer kayo? May magagawa pa ba kami? Sa bagay, wala na rin talaga. Naisip ko lang, baka malay mo may chance pang ibigay sa inyo. Kumbaga parang medyo babawasan ang kasalanan nyo. Kahit konti lang, mga 2% ba? Malay mo lang naman, di ba? Anong ihihingi namin ng tawad kung wala naman talaga kaming nagawa? Kung may taong makasalanan na nasa loob ng bahay na ito, ikaw yun. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo man lang matulungan ang sarili mong ina. Hindi ka marunong gumalang. Sobrang bastos mo. At masaya ka pa kapag may nahihirapan at nasasaktan na tao. Tingin mo ba? Ikaw ang mabuti rito? Ha? Ay, wala ako sinabi na mabuti ako. Alam ko kung ano ang pagkakamali ko. Yun ang pagkakaiba natin. Kasi kayo, kahit na anong pagdurusan nyo, hindi pa rin kayo natututo. At mukhang huli na nga talaga ang lahat. Walang kahit na anong sakit ang magpapabago sa ugali ninyo. Sayang, kasi sa totoo lang, kaya ko naman talagang magpatawad eh. Kung sana, nakitaan ko kayo ng sinseridad, kaso wala. Dahil wala naman talagang dapat ihingi ng tawad. Kung nagmahalan kami, yun na yun. Kahit na kailan, hindi naging mali ang pagmamahal. Hindi mo yun maiintindihan dahil wala ka namang ibang minahal kundi ang sarili mo. Tama ka nga, Ma. Hindi na kasi ako marunong magmahal eh. Paano ba naman yung huli kong minahal mo rin, di ba? At itong minahal ng kapatid ko, minahal mo rin. Nasobrahan ka sa pagmamahal, kaya pati mahal ng ibang tao minamahal mo. Ang nakakalungkot talaga rito, kung marunong ka pala talaga magmahal ng totoo, bakit hindi ka marunong humingi ng tawad? Bakit hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo? Dahil hindi ako nagkakamali. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Pagbibigyan ko kayo na maooperahan kayo, pero hindi na kayo babalik sa bahay na to. Ibebenta ko to para ipambayad sa operasyon ninyo. Matapos nun, magkanya-kanya na tayo. Hindi mo na kami anak at hindi ka na namin ina. O mananatili kayo sa bahay na to, bit-bit nyo ang sakit na yan. Pumili na lang kayo. Aalis na lang kami. Mas pipiliin kong matanggal ang sakit na to kesa manatili sa bahay na to. Ikaw, Ma. Oo. Ganon din ang pipiliin ko. Ibig sabihin, mas pipiliin mo pa makasama ang lalaki na yan kesa sa amin ng mga anak mo? Mas matimbang pa rin ang sarili mo kaysa sa amin? Dahil ayoko mahirapan ng ganito. Sige, kung sigurado na talaga kayo sa desisyon mo na yan, wala na akong magagawa. Bukas na bukas, bibigyan ko kayo ng pera. Bahala na kayo kung ipapang-opera nyo yun. Pero simula bukas, hindi na tayo magkakakilala, Ma. Sana maging masaya ka sa buhay mo nang wala kami ng kapatid ko. Sa totoo lang, masama ang loob ni Christine. Kahit nakilala na niya ang ugali ng ina. Kahit katiting ay umaasa siya na magbabago ang pananaw nito sa buhay.
na maiisipan niyang walang ibang mas mahalaga kundi ang pamilya nila. Kahit na mahirap, kahit na walang paghingi ng tawad, kaya naman sana ni Christine magpatawad. Pero mukhang hindi karapat-dapat ang ina sa kapatawaran na yon. Dahil kung nagmamatigas ito na magbago, ibig sabihin ay matigas na rin ang puso ng ina para sa kanila. Tinupad ni Christine ang pangako niya. Nag-abot siya ng malaking halaga. Lahat ng ipon niya, kinuha niya para lang doon. Walang pag-aalinlangan ng ina na tinanggap yun. Ito na rin ang huling beses na magkikita tayo. Sana tama ang desisyon mo. Dahil ito na rin ang huling beses na tutulong ako. Wala akong pakialam kahit na hindi na tayo magkita. Basta gumaling lang ako at magkaroon ng bagong simula. Kahit na kailan, hindi ako lalapit sa inyong magkapatid. Mabuhay kayo nang wala ako at mabubuhay ako nang wala kayo. Magiging mas masaya pa ako. Hindi na kumibo si Christine. Umalis siya ng bahay at nagtungo sa kanyang tiyahin. Doon muna siya nakituloy habang hinihintay niya na matapos ang bentahan ng lupa. Naghanap ng trabaho si Christine para kahit na paano ay mabuhay naman niya ang sarili niya habang wala pa ang hinihintay niyang pera. Tumutulong naman ang tiyahin niya pero hindi siya sanay na sinasalo ng iba ang responsibilidad niya sa kanyang sarili. Mahirap ang pinagdaanan niya sa mga nakalipas na buwan pero nanatili siyang matatag at positibo sa buhay. Alam niya na kapag naging maayos na ang lahat, mabubuhay din sila ng kapatid niya sa kapayapaan na pangarap nila. Ilang buwan pa ang lumipas, natapos na ang bentahan ng bahay at lupa. Nagkaroon na ulit siya ng sapat na pera at kasabay nun ay ang magandang balita na makakalabas na ang kapatid niya sa mental hospital. Ang plano talaga ni Christine, sabay na sila ng kapatid niyang lilipad papunta sa ibang bansa at doon sila magsisimulang muli. Bunso! Miss na miss ka na ni ate. Ano, kumusta ka naman ah? Wow, ang ganda mo na lalo. Pumayat ka nga lang. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, ate. Kung wala ka, baka hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Tara na, may bago ako nakitang upahan. Doon na muna tayo. Dinala ko na doon ang mga gamit mo. Yung iba naiwan doon sa bahay. Kaso ang sabi ko itapon na lang at kunin nila kung anong kailangan nila. Pero karamihan doon, mga hindi na naman natin ginagamit. Saka yung mga importante dala ko. Talaga bang sa ibang bansa pa tayo? Parang gusto kong dito muna, ate. Alam mo yung gusto kong tumira sa malayong probinsya. Yung nakatira sa bukid. Ganon. Magtanim-tanim. Pwede bang ganon na lang? Kahit wag na sa ibang bansa. Malayo rin naman yun. At mas maganda pa, hindi ba? Pwede rin naman yun. Doon tayo sa malayo. Para sa panibagong buhay na tayo lang dalawa. Maganda rin naman yun kasi mas payapa siguro at mas simple. Hanggat magkasama tayo, ate. Alam kong kakayanin ko ang lahat. Alam mong ikaw ang lakas ko. Salamat sa lahat, ate. Kahit simula pa nung mga bata sila, magkasangga na sila. Sa lahat ng bagay at ginagawa ni Joyce, nakaantabay ang kanyang ate. Nagpakalayo-layo ang magkapatid. Wala ni isa sa mga kakilala o kamag-anak nila ang nakakaalam kung nasaan sila. Sa panibagong lugar na pinuntahan nila, doon nila mas lalong nakilala ang kanilang mga sarili. Nakamtan nila ang tunay na kapayapaan. Doon nila nahilom ang mga sugat na matagal na nilang iniinda. Naging maayos ng tuluyan si Joyce. Hindi na nila binalikan ang masakit na alaala ng kanilang nakaraan. Gumawa sila ng mas magandang kwento ng buhay nila. Mga alaala na babaunin nila ng matagal.
Kahit na parehas silang naging bigo sa pag-ibig, hindi naman nila isinarado ang kanilang puso para sa bagong tao na tunay na mag-aalaga ng kanilang puso. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na ng asawa si Christine at nagkaroon din siya ng anak. Sumunod naman na nagpakasal ang kapatid niya. Nagkaroon naman ito ng kambal na anak. Mabubuti ang naging asawa nila. May pagpapahalaga sa pamilya. Doon nila naramdaman ang pagiging buo, lalo na't naging isa na rin silang ina. At ipinangako nila sa kanilang sarili na magiging mabuti silang magulang para sa kanilang mga anak. May balita na natanggap si Christine mula sa kanyang tiyahin. Sinabi sa kanya nito ang kalagayan ng ina. Hindi raw pala nakapagpa-opera si Carmencita dahil itinakas ni Kevin ang pera. Hindi na nila alam kung nasaan si Kevin, pero ang alam lang ni Christine, kapag ginamit ni Kevin ang pera para sa kanyang operasyon, yun na rin ang kanyang katapusan. Dahil hindi naman pinaalis ni Christine ang kulam. At sa oras na galawin ng doktor ang bukol sa katawan nila, ibig sabihin lang nun ay inilapit na sila sa kanilang kamatayan. Nagsabi ang tiyahin ni Christine na tulungan ang kanilang ina dahil walang mga kamag-anak na nais kumupkop. Masama pa rin daw kasi ang ugali ni Carmencita at hindi naaalis ang kalandian niyang taglay. May isa kasi siyang pamangkin na umampon sa kanya dahil sa awa, pero nagawa pa rin itong ahasin ang lalaki. Dahil doon, pinalaya siya, bitbit pa rin ang sakit na dala niya, dulot ng kulam. Naging palaboy na raw si Carmencita. Nakakaramdam pa rin naman ng awa si Christine para sa kanyang ina, pero kung patutuloyin niya ito sa bahay niya, baka sariling pamilya naman niya ang masira. Kaya ang ginawa na lang ni Christine, humingi siya ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong sa kanyang ina para may matuluyan. Yun na lang ang huling bagay na kaya niyang gawin. Matagal na silang kumawala sa nakaraan nila at si Carmencita na mismo ang nagsabi noon na kahit na anong mangyari, hindi na ulit siya lalapit sa kanyang mga anak. Nagpatawad naman na ang magkapatid pero hindi na yon sapat para muli nilang tanggapin ang pagbabalik ng ina na maaaring magdulot lang ulit ng panibagong peklat sa kanilang pagkatao. May mga tao talaga na sadyang hindi kayang magbago. Walang ibang iniintindi kundi ang sarili. Kahit na anong paghihirap na pinagdaanan, pinipilit pa rin ang sarili na sila ang tama. Katulad na lamang ni Carmencita. Kahit na pinaparusahan na siya, hindi pa rin magawang baguhin ang kanyang ugali. Kahit na siya na ang naging rason para mahirapan at magdusa ang sarili niyang mga anak. Ang isa sa mahirap na kalaban ay ang tukso at ang maling pagnanasa na nagiging dahilan ng pagkawasak ng dapat ay masayang samahan ng isang pamilya. Tandaan na lamang na ang pag-ibig na inagaw lang, kailanman hindi magdudulot ng tunay na kaligayahan. Huwag maging ganid sa pag-ibig, na aabot pa sa puntong aagawin mo ang pagmamahal na inilaan dapat sa iba. Minsan pa, ang magiging mabigat mong karibal ay ang taong hindi mo pa inaasahan. Katulad ng naranasan ng magkapatid, na tanging ina mismo nila ang nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang puso at nagbaon ng mabigat na pasakit sa kanilang buhay. Sa lahat ng pag-ibig, dapat ang pagmamahal ng ina ang mas nangingibabaw kaysa sa tukso at pagkakasala. Mas mainit pa rin ang yakap ng anak kaysa pagkabalot sa bisig ng maling pag-ibig. Ang tukso ay lumilipas, ngunit ang sugat na maiiwan sa puso ng mga anak ay habang buhay nang nakatatak sa kanilang puso at kaluluwa. Ano bang masasabi niyo sa kwentong ibinahagi ko sa ngayong araw, mga apo? Ano ang opinyon niyo sa naging pasya ng magkapatid na huwag nang kupkupin muli ang kanilang ina?
Sapat lang ba ang paghihiganti na ginawa ni Christine o dapat ay hinayaan na lang ang ina sa pasya niyang sumama sa lalaking inagaw lang niya? Nais kong mabasa ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Larny Azurin, Lynn Mesa, Dara Constantino, Rosalinda, Mika Vlog, Rayan Cabiltes Labastida, Robert Crimen, Bardos Jenny Fort, Beauty and Your Best, Nathan Vlog, Aki, Density, at shout out sa magkapatid na OFW sa Qatar na sina Aiza at Metsi, Jesus Alegre, Chris Neil Jane Diapana, Elez Zel. Shout out din sa inyo, Elena Echano, Maria Chona Rama, Melanie Pastera, Mir Angeline Marquez Maulyon, Abigail Garcia, Maricar Guevara, Elizabeth Maramot, Sha Moreno, Louie Maravillas at sa Maravillas family ng Olongapo City at kay Prince Berlin Monsalud ng Subic, Zambales. Monet Rivera at advanced happy birthday sa kanyang asawa na si Pepito Rivera sa September 25. Elizabeth Sune at Kinaglini Sune at Nia Sune. Famela Caja, Martina Angdasan, Carol Makalindong at kina Cecil Pasno, Joanna Hoson, Jeffrey Makalindong at Kayselin Pasno. Aramic 17. Salamat sa pakikinig nyo, Jodeline Pakin, Chris Alcantara, Elizabeth Arnaiz, Richard Ferrer, Assorted Love Hurts KSA, Joshel De La Torre, Ronalyn Ansil, Susana Llobrera, Lorena Morate, Elizabeth Hardenil at sa kanyang asawa na si Kitab Umar ng Toyo Company, Japan. Ami Pakana, Aldrin Daily Vlogs, Nico Buwado at kay Angelo Dizon, Cliven Dubalan, Jerlyn Arbado. Kumusta kayo, Febe Ranyada, Angelina Reyes, shout out din kina Angela Reyes, Rhea Lynn, Jessa at Laika ng Texen, Rowea Hernandez, Gina Veldad, Richelle Ann 19, Jeline Sapra, Ramil Fariolin, Celestina Sigua, Liza Agodo, Sherlyn Joseco, Jessa Jurado, Mary Jane Rico, Regina Navarro, Ver Heaven, Filipina Palsario, Olivia Ramirez, Fritz Love, Lovejoy Dump at kay June Oliver Makalisang ng Balintawak Market, Pasiano Guerrero, Ronalyn Alejo. Shout out din sa kanyang manager na si Rose Ann Pastor, sa kanyang co-clerk na si Ate Agnes Reyes, kina Jobelin, Gilbert Sagun, Kuya Alex Adion at sa kanilang mga SG na sina Angelo Valmores at VJ Brillantes, Lolita Indencio. Shout out sa mga apo kong sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Jenny Suzuki, Raquel Hasigawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa,
Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bug, Angelina Ignacio, Roslyn Mangilin, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Cabuyao, Laguna, at advanced happy birthday kay Lurian Vitalicio sa September 18. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong laging pakikinig, mga apo.